Pag may bagyo, lalo kung may daluyong, madalas na pipinsala ang mga komunidad sa mga baybayin. Pero ang ganyan, maaaring mapigilan ng mga mangrove o bakawan. Ang problema, nauubos na sila. Sa ika-9 na bahagi ng ating Climate Change Series, kamustahin natin ang lagay ng ating mga bakawan na panlaban sa banta ng nagbabagong klima. Ang GMA Integrated News Special Report, tinutukan ni Rafi Tima. Tumataas na level ng dagat, coastal erosion, at pataas na mga alon tuwing may bagyo. Mahirap na raw maikaila ang epekto ng nagbabagong klima o climate change, lalo na sa isang lugar tulad ng Pilipinas. Pero ang kalikasan, matagal nang may natural na pangontra rito. Ito ang bakawan o mangroves ng Del Carmen sa isla ng Siargao, isa sa pinakamalago at pinakaprotektadong mangrove area sa bansa. Nito lang Pebrero, kinilala ito ng national government bilang wetland of international importance. Halos 5,000 hektarya ang lawak. Isa ito sa mga unang makikita ng mga turistang lumalapag sa paliparan ng pamosong isla. Noong 2021, sa pagtama ni Super Typhoon Odette, napatunayan ng mga taga Del Carmen kung gaano kahalaga ang kanilang bakawan. Tumama si Odette hapon ng December 16, dalang hanging umaabot ng 200 kilometro kada oras at storm surge na sumira sa maraming kabahayan. Isa itong bayan ng Del Carmen sa mga pinakanapuruhan nang tumama ang Bagyo Odette dito sa Siargao. Bukod sa malakas na hangin, tumaas din ang level ng dagat dito, lagpas pa sa mga mangroves na ito. Bagamat tumaas ang tubig, nilusaw ng mga mangroves na ito ang storm surge. Kaya mga bahay sa may kabisera ng bayan, bagamat nilipad ang bubong, ligtas naman sa malakas na daluyong. Nawala yung mga highways namin. Itabi yan ng mangrove forest. So yun lang, tubig lang yung pumasok. Walang force. Nung nawala yung force, okay lang. Technically, baha lang yung nangyari sa bahay mo. May konting hangin sa taas. Nag-survive kami, kaya ang baba nung natin, ang death toll nung sa Siargao. Dahil dito, mabilis na ka-recover ang Del Carmen kumpara sa mga karatig bayan sa isla. Pero ibang-iba raw ang sitwasyon dito, 10 taon lang ang nakakaraan. Panahong hindi pa nila pinapahalagahan ang mga bakawan. Sa mga litratong ito kung saan binabalatan ang mga pinutol na bakawan, kita ang makapal na tambak ng balat ng mga ito. Patunay kung gaano kadami ang mga pinuputol na mangroves noon. Tingin nila for the longest time, parang infinite yung mangrove, hindi na uubos. We even exported mangrove panggatong hanggang Cebu, ganong level. So lahat, wala talagang control. 5 taon bago tumama si Odette, sinimulan ng lokal na pamahalaan ang pangangalaga sa bakawan, katuwang ang mga residenteng nooy sumisira rito. Bagay na nagbunga nang tumama ang bagyo. Ang mga bakawan tulad nito, hindi na nagsisilbing pangharang sa malalaking alon mula sa dagat. Ang mga ugat nito, nagsisilbing pangitlugan ng mga isda. Dito rin nagtatago ang malilit na isda habang sila'y lumalaki. Ang makakapal at malagong dahon naman ito, napaka-epektibong tagapaglinis ng hangin. 10 beses nga daw itong mas epektibo kumpara sa mga kagubatan. Tinaguri ang Blue Carbon Ecosystem. Kasama nga daw ang bakawan sa potensyal na panlaban sa climate change, kasama ang tidal marshes at seagrass dahil sa laki ng naiimbak nilang carbon. Ang carbon emission ang sinasabing isa sa pangunahing dahilan kung bakit umiinit ang mundo at nagdudulot ng climate change. Ang kaso, sa maraming bahagi ng bansa, paunti na ng paunti ang mga bakawan. Lagpas kalahati na raw ng bakawan ang nawala sa bansa mula 1918 hanggang 2010. Kasama sa mga dahilan niyan ang reklamasyon para magtayo ng mga gusali o di kaya mga palaisdaan. Base sa pag-aaral ni Dr. Severino Salmo,
Associate Professor sa Institute of Biology ng College of Sciences sa UP Diliman, Pilipinas nga daw ang pangalawa sa may pinakamalaking nawalang bakawan sa ASEAN region. We need to complement conservation, at the least limit the mangrove losses. That's the conservation side. But it's no longer enough to provide protection against typhoons. We really need to come up with a strategic restoration program. At magsisimula raw yan sa edukasyon. Bagay na misyon naman ng Las Piñas Parañaque Wetland Park, isang bakawan na nasa pusod ng Metro Manila. Dating bakawan na ginawang palaisdaan at kalaunan ay inabandona. Muli itong binuhay at ngayong isa ng nationally protected area. 36 na hektarya lamang ang kabuang mangrove cover nitong Las Piñas Parañaque Wetland Park. Kung tutuusin, hindi sapat para magkaroon ng malaking epekto sa sea level rise protection ng mga karatig lugar. Pero ayon sa mga namamahala rito, maliit mang maituturing, isa naman itong halimbawa na pwedeng buhayin ang isang mahalagang ecosystem tulad nito kahit sa pusod ng syudad para magsilbing inspirasyon at kahit papaano magbigay ng kabuhayan sa mga nakatira malapit sa lugar na ito. Kahit comparatively maliit lang yung area natin, ayun nga, it supports vast diversity. May study ang BFAR, sinasabi nila na pinakamataas daw ang rate ng spawning ng mga isda sa eastern portion ng Manila Bay, which is this part. So, saan mo siya pwedeng i-attribute? Of course, sa presence ng mga mangroves mo, salt marshes, and other wetland habitats na nandito sa lugar natin. Tanyag na raw ito sa mga local at international bird watchers at maging sa mga nagsasaliksik sa wetlands at mangrove conservation. Dito rin makikita ang isang uri ng mangrove species na kung tawagin ay nilad, na saan pinaniniwala ang pinagmulan ng pangalan ng syudad ng Maynila, ang kabisera ng bansa. Patunay na kaugat at kabahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas ang mahalagang ecosystem na ito na kung maproteksyonan, maparami pa at mapangalagaan, posibleng siya ring maging daan para malagpasan natin ang banta ng nagbabagong klima. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.